Iniulat ng Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO Help Desk ang madalas na pagkakaroon ng mga kaso ng human trafficking sa Masbate City Port. Bunsod nito, nakikipagtulungan na ang help desk ng human trafficking sa lahat ng ahensya ng pamahalaan sa pagmamonitor at pagbabantay sa mga pasaherong pumapasok sa pantalan. Dito kasi madalas dumadaan ang mga individual na nire-recruit ng mga illegal recruiter papunta sa iba't ibang destinasyon palabas ng isla ng Masbate. Pero last week, visa nung Monday hanggang Friday, hindi talaga tayo nasiro. Iba-ibang municipality. So ang ginagawa natin, kinukumpiska natin yung ticket, kinukuha natin yung mga documents nila, inaalam natin kung saan sila pupunta, nalaman din natin kung sino mga recruiter nila, anong paraan ang ginagawa sa kanila para mahikayat sila. So sinasauli natin sa kanilang munisipyo. Isa sa mga paraan na ginagawa ng mga ahensya na kasama sa pagsugpo sa human trafficking ay ang hindi pagpapasok ng mga pasaherong walang sapat na dokumento gaya ng identification card o ID, certificate of employment, gayon din ang ticket. Katulong din sa kampanya ang iba't ibang ahensya gaya ng Maritime Police, Philippine Coast Guard, Port Police, Philippine Ports Authority o PPA Security, maging ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon pa kay PSWDO Human Trafficking Help Desk Officer Nieves Logroño, high-tech na ang modus ng pag-recruit ng mga suspects sa mga Masbateño mula edad 16 pataas. Ang mga modus na ngayon ng mga recruiter, either GCash or Palawan, or sa ngayon may mga booker na yung van, doon na mismo yung GCash papunta dito sa port. May access din yung booker doon sa ibang municipality, yung mga booker ng ticket, pasahero. Tapos pagdating dito, may access sila sa van, papuntang Maynila. Dito na mismo kukunan ng ticket. Nitong nakaraang linggo, halos araw-araw ay nakakapagtala ng kaso ng human trafficking ang help desk sa loob ng passenger terminal. Pinangangakuan umano ang mga individual na nire-recruit sa isla ng Masbate ng trabaho sa mga poultry farm, kasambahay at iba pa sa mga lugar ng Bulacan at Metro Manila. Dating ipasamantala ang human trafficking noong kasagsagan ng pandemic dahil walang biyahe sa isla. Pero pagpasok na taong 2023, dalawang kaso ay natatala ng Provincial Social Welfare Development Office. Diyos ang aming sandigan sa servisyo publiko ang aming pinahalagahan. Jerry Galicia, Pumapataw.